Problema sa isang barangay sa Maynila ang pagnanakaw ng mga kable na nagiging dahilan ng aksidente. At nakatutok si Katrina Son. Isang linggo matapos matumba ang mga posting ito sa Barangay 410 Sampaloc, Maynila, nakakalat pa rin ang mga kawad sa gilid ng daan. May mga kable namang nakasabit pa pero putol na. Ang natubang poste ng telco at hindi para sa kuryente tulad ng una naming iniulat. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang sanhi umano ng pagkatumba ng poste ay di lang dahil sa truck. May kabataan na nagnakaw po ng kable, tapos pinutol po nila, lumawit, tapos habang dumadaan yung mga sasakyan, unti-unti nahihilang. Bago raw ang insidente, 6 na kabataan ang nasita ng mga taga-barangay. 4 sa kanila, menor de edad. Ayon kay Kagawad Froilan de la Cruz, pinuputol ng mga kabataan ang mga kable at binebenta. Agad naman daw pinakawalan ng mga menor de edad. Pero malaki raw ang naging epekto ng insidenteng ito sa mga residente. Isa po kami doon sa walang internet hanggang ngayon. Meron po akong nagtatrabahong anak, work from home. Nakipag-ugnayan na raw sila sa mga telco ngunit aabutin pa raw ng ilang araw bago maayos ito. Sa ngayon, pinaigting ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar para di na ito maulit. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng telco. Hindi naman nadamay sa insidente ang poste ng Meralco, pero may paalala sila sa mga motorista. Palagi ang naming sinasabi na dun sa mga drivers ng mga malalaking sasakyan na ito, maging ito ay truck or any other huge vehicles plying the roads, na mag-iingat po pag mataas na poste. Yan yung sa Meralco, yung mas maiikli, mas maliliit, yun ang kadalasang mga telco poles. Madidistinguish mo naman Saka yung sa Meralco, mataba yung poste, no? Konkreto. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.